sa kasalanan ang puso. Pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Wala nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Para sa'yo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat sa panibagong araw na ipinagkakaloob mo sa isang katauhan. Ang bawat umaga na kami nagigising ay ang unang biyayang nakakamtam namin mula sa iyo. Purihin ang iyong pangalan at purihin ang banal na Espiritu. Kami lumalapit sa iyo na may kababaang loob at humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang. Come Holy Spirit, we need you, and come Holy Spirit, we pray. Sa mga oras na ito, hayaan mong ang banal na Espiritu ay pumasok sa aming puso at bigyan kami ng karunungan at kababaang loob na maunawaan ang banal mong mensahe sa mabuting balita sa araw na ito. Tunay na Panginoon na ikaw ay Diyos ng kabutihan at Diyos na patuloy na nagbibigay ng pagpapatawad sa aming mga makasalanan. Ang pag-ibig mo'y walang hanggan. Ang pag-ibig mo'y ang patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan upang kami magpatuloy na umasa na dahil sa pag-ibig na yan ay pinatawad mo kami sa aming mga kasalanan. Na ibinigay mo ang iyong bugtong na anak para sa kapatawaran ng aming mga kahinaan. Patuloy ang patubayan ng iyong abang lingkod na gamitin mo lamang na daluyan ng iyong banal na mensahe. Ako'y makasalanan at lahat ng tao'y makasalanan. Naway maunawaan namin na ang pag-ibig at kapatawaran na ibinigay mo'y dapat din namin ibalik sa aming kapwa-tao. Ang lahat ito'y dalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Sama-sama po nating pakinggan ang mabuting balita sa araw na ito. A proclamation of the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Then Peter came to Jesus and asked, Lord, if my brother keeps on sinning against me, how many times do I have to forgive him? 7 times? No,
Not even 7 times, answered Jesus, but 70 times 7. Because the kingdom of heaven is like this. Once there was a king who decided to check on his servants' accounts. He had just begun to do so when one of them was brought in who owed him millions of dollars. The servant did not have enough to pay his debt, so the king ordered him to be sold as a slave, with his wife and his children, and all he had, in order to pay the debt. The servant fell on his knees before the king. Be patient with me, he begged, and I will pay you everything. The king felt sorry for him, so forgave him the debt and let him go. Then the man went out and met one of his fellow servants who owed him a few dollars. He grabbed him and started choking him. Pay back what you owe me, he said. His fellow servant fell down and begged him, be patient with me and I will pay you back. But he refused. Instead, he had him thrown into jail until he should pay the debt. When the other servants saw what had happened, they were very upset and went to the king and told him everything. So called the servant in. You worthless slave, he said. I forgave you and the whole amount you owed me just because you asked me to. You should have had mercy on your fellow servant, just as I had mercy on you. The king was very angry, and he sent the servant to jail to be punished until he should pay back the whole amount. And Jesus concluded, that is how my Father in heaven will treat every one of you unless you forgive your brother from your heart. Brothers and sisters, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, welcome po sa Word of God, Daily Gospel. And salamat sa Panginoon. Ngayon po ay March 10, 2026. And it's Tuesday. So, ako po Sister Angelica from Bulacan, sa Pahong Catholic. And ito pong gospel natin sa araw na ito ay isa sa mga masasabi nating mabuting balita ng pag-ibig ng Diyos. Kung pagkikan po natin yung ating senaryo sa mabuting balita, nagkwento ang Panginoong Jesus ng isang parable tungkol sa hindi mapagpatawad na alipin o the unforgiving servant. Kasi po, itong hari na to, nagpatawag siya ng kanyang mga alipin na may utang sa kanya. At isa sa mga nagkautang sa kanya ay talaga namang millions na talagang kailangang magbayad sa kanya. So, nang makaawa tong servant na ito, sabi niya, siyempre millions na yung utang niya, no? Hindi ganun kadaling bayaran yun. At nagmakaawa talaga kasi kung hindi niya babayaran yung kanyang utang, maaaring siyang patayin, ang kanyang pamilya, kung lahat ng kanyang ari-arian. So, just imagine yung kanyang magiging kalagayan. Pero lumuhod siya dun sa king at hingi siya ng awa. At dahil ang puso ng hari ay talagang naawa sa kanya, no? At siya'y pinatawad. So masaya yung servant na yun dahil biro mo. Pinatawad siya ng isang hari sa kanyang mga pagkakautang. Ngayon na naglalakad na yung servant na yun, may nakasalubong siyang kapwa-servant din niya o kapwa-alipin din niya. And itong kapwa-alipin niya ay may utang sa kanyang 500. 500 lang, no? Maliit kung kukumpara sa kanyang millions na utang. At galit na galit siya dito sa kapwa niya alipin. Sinisingil niya kasi may utang pala sa kanyang 500. Walang maibayad yung kanyang co-servant. Nagmamakaawa din, no? Kamukha ng sinabi niya, pagmamakaawa niya sa hari. Pero hindi siya naawa. Bagkus, nagalit siya at ipinakulong niya itong kanyang kasamahan.
So, ang laki ng difference, no, nung istorya. And then, nalaman ito na nakita ng kanyang mga kasamahan at isinumbong siya sa hari kung ano yung ginawa niya. At ipinatawag siya na hari muli. Galit na yung hari. Kasi sabi niya, bakit ganun ka, no? Halos milyon na yung aming utang mo sa akin. Pero bakit yung kakarampot na utang ng yung kapwa ay hindi mo napatawad? Pinakulong mo pa. Galit na galit ka pa. Halos saktan mo pa at halos patayin mo pa. So, ang nangyari, pinarusahan din yung servant na may malaking utang na millions. So, pinakulong din siya. Okay? So, ito isang kwento ng parable or talinghaga na bakit nga ba nagbibigay ang Panginoong Hesus ng talinghaga? Kasi, ang mga tao minsan, kung bibigyan mo ng malalim na kwento, hindi talaga nila ito maintindihan. Kaya, ang Panginoong Hesus, kung magkwento siya, yung kayang intindihin ng ordinaryong tao, yung mga taong hindi pa talaga nananampalataya sa Panginoon. Kasi, yung mga parable yan, meron yung mga spiritual message, no? So, sa buhay natin ngayon, no, lalo na ngayong Kwaresma, naalala natin yung mahal na araw pagka ang sakripisyo, ang pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Kristo. So, masasabi natin na ganito tayo eh. Kumbaga, story lang to ni Jesus Christ, pero eto tayo eh. Tayo yung servant, tayong mga tao, no? At ang kingdom, si God. And pagkakautang na binabanggit dito, hindi naman yun more of money. More of yun ang mga kasalanan natin na dapat nating pagbayaran. Pero yun nga, dahil nga gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, binigay niya ang kanyang buktong na anak. Kung sino mang sumampalataya dito ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ganun kahalaga si Kristo sa buhay ng pananampalataya ng isang tao. Sapagkat tanging si Kristo lang ang kordero na ibinigay ng Ama sa ikapagpatawad ng ating mga kasalanan. So, si Kristo ay Diyos at si Kristo ay anak ng Diyos. And of course, kung ano ang sabi nga ng Panginoong Jesus, ako ang Ama ay isa. So, kung ano ang Ama, yun din ang anak. Naging tagapagmana na ang anak, nasa kanya na ang lahat. Nagtagumpay na siya eh, nung siya ay namuhay na muli mula sa kamatayan. At ang Panginoong Hesus ngayon ay nasa langit, at nanalangin siya sa Ama, nag-ask siya na bigay ng patnubay sa atin, which is the Holy Spirit. So, Jesus will come anytime. Yun nga lang, hindi natin alam. Sabi nga sa Bible, ultimo si Kristo, hindi niya alam kung kailan siya ipababalik ng Ama. So, kailangan natin laging maging handa. At paano natin masasabi na sobra at marubdob ang pag-ibig sa atin ng Diyos? Because of forgiveness. Because of pagpapatawad. So, paano ba tayo nagpapatawad sa ating kapwa? Kasi minsan nagsisimula yan sa sa tampo. Pag yung tampo hindi siya na-resolve, nagiging galit na yan. At kung pag galit hindi pa rin na-solve, nagiging puot na. Ay, matindi na yon yung puot, no? So, sa puso natin, sinasabi ng Panginoon na si Kristo ay walang bahid kasalanan. Siya ay anak ng Diyos, pero pumayag siya. Nagpakumbaba siya na sumunod sa kalooban ng Diyos na magkatawang tao, tapos mangaral ng kalooban ng Diyos, kaharian ng Diyos. Actually, nag-serve siya sa atin. Yung humility niya, andun eh. Patawad siya. Raman yung beses na tinuro yung pagpapatawad na yan, no? Sa mabuting mabalita, ang daming beses. Hindi siya nahuhusga eh. Hindi talaga. Kung matatandaan niyo yung senaryo na si Maria Magdalena ay nahuli ng pangangalo niya, halos, di pa babatuhin na siya eh, ng mga taong bayan. Kasi yun ang parusa sa kautusan ni Moises na kapag ikaw ay nahuling nangangalo niya, babatuhin ka hanggang sa ikaw ay mamatay. Pero hindi siya talaga nanghusga kay Maria Magdalena. Bagkus, sinabi niya kung sino ang walang kasalanan, siya yung unang bumato. At wala nga bumato dahil lahat ay ng kasalanan. At nung wala na yung mga tao, dalawa na lang sila ni Maria Magdalena, ay sinabi niyang, hindi rin kita husgahan. Tumayo ka at
pinapatawad na kita. So, yun yung mga example ng forgiveness na masasabi natin na andun yung pag-ibig ng Panginoon. And sabi nga po sa Mateo, kung pinapatawad mo ang kasalanan ng iyong kapwa, patawarin ka din ng Diyos. Pero kung di mo pinapatawad ang iyong kapwa, di ka rin papatawarin ng Diyos. Parang ano yan eh, kung ano yung takalan na ginagamit natin sa ating kapwa, ganun din ang takalan na gagamitin sa atin ng Panginoon. And yung forgiveness, kapag tayo yung nagpapatawad sa ating kapwa, tayo yung unang lumalaya. Hindi ba? Kasi pag halimbawa hanggang ngayon, halos dekada na yung galit mo sa kapwa mo. Dekada na, no? Talagang yung pain nandito. Ano yan eh, tayo yung nagkakadena sa ating puso. Sabi nga ng Panginoon, love your enemy. Kung pinapaibig sa atin ng Panginoon, ano klaseng pag-ibig ang ibigay natin? Isang pag-ibig ng Diyos. Yun. Ano kasi, mahirap pagpatawad kung wala kang pag-ibig. Mahirap gawin ng mga bagay sa mundo, walang pag-ibig. Diba? So, yung pagpapatawad, halos araw-araw, ino-offer sa atin yun ng Diyos. Every day, every hour, every minute, every second. Ano yan eh? You can go to God anytime to ask forgiveness. Okay? Pero, ang hirap naman no? Panay patawad si Lord sa atin. Pero pag nagkakamali yung ating kapwa, hindi natin mapatawad. Lalo na kung magulang natin yan. Kailangan natin silang patawarin. Kasi, isa rin sa mga utos ng Diyos is, honor your father and your mother. Yung sinabi ng Diyos na kung mabait lang sila, kung responsable lang sila, we should love. Sa totoo lang, dapat talaga pala natin talagang mahalin, yung mga taong hindi ka mahal-mahal. Yung mga taong walang kwenta, yun ang pinamamahal sa atin eh. Kasi pag minahal natin yung taong nagmamahal din sa atin, we already receive our reward. Mahal ka ng anak mo, mahal ka ng tatay mo, mahal ka ng asawa mo, mahal ka ng kaibigan mo, yun na yung reward eh. Nagbabalik sila ng pagmamahal. Pero ang pinakamahirap na pag-ibig ay yung mahalin mo yung taong ayaw mo, nakakainis, nakakabwisit. Yan ang nakapakahirap. Why? Because nandyan yung pride. Ba't ko siya mamahalin? Ginagawa niya ako ng masama. Bakit ko siya tutulungan? Nilang niya ako. Bakit masyado tayong concentrated sa pain natin as a human? But lahat yun pinagdaanan ni Kristo. Isang Kristo na napakabuti, walang bahid kasalanan, pero anong ginawa? Nilibak, nilatigo, pinako sa krus. Ano siyang ginawang masama? So, gano'n na masasabi natin na kung ang Panginoong Jesus naranasan lahat ng yun, sinabihan pa nga siya na, kaya na nakakagawa ng himala kasi galing ang kapangyarihan yan kay Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ay pa kaya na likas na makasalanan ang hindi magpatawad sa ating kapwa. Kaya nga dito sa mabuting balita sa araw na ito, today is March 10, 2026, Tuesday Gospel, pinapa-realize sa atin, pinapa-nilay sa atin ng Panginoon. Meron pa bang galit sa puso natin? Alam nyo, napaka-hirap bumuo ng relasyon. 5 taon, 10 taon, 30 taon. Pagkatapos sa isang iglap, ang daling sumira. Diba? Parang domino yan eh. Once na na-touch mo lang isa, tuloy-tuloy na yan. Madaling sumira ng relasyon. Madaling magalit. Madaling na tanim. Sapagkat yung tanim ng galit, tumutubo yan. Nagkakasanga. Minsan nga, pag nagagalit tayo sa isang tao, gusto natin, meron tayong kakampi. Gusto natin na, galit ako sa kanya, galit ka din sa kanya dapat, no? Galit ka na kakampi. Pero hindi pala ito kalooban ng Diyos. Ito gusto ng Diyos. Dahil sa pagpapatawad na yan, diyan tayo nagkaroon ng pagkakataon na lumapit sa Diyos, humingi ng tawad. At ingit na ingit ang demonyo dyan. Kasi hindi niya kayang gawin yan eh. Ask forgiveness to God. Pero tayo, makasalanan tayo, pero si Kristo ay pumunta sa mundo, hindi para sa mga banal, kundi para sa ating mga makasalanan.
So, God loves the sinner, but hates the sin. Paano natin malalaman na talagang wala nang galit sa ating puso? Una, kaya na nating tanggapin sa buhay natin ang isang tao na kahit maalala mo yung ginawa niya, wala na. Ipag wala na. Wala na yung pain. Pag nawala na yung pain, it's already forgiven. Kaya sasabihin na, sige, patatawarin kita, pero wag ganun. Kapag nagpatawad tayo, wala nang pero. Gusto ba natin? Kapag nagpatawad ang Diyos sa atin, sabihin niya, sige, patawarin kita, pero. Pero hindi ganun ang God eh. Pag nagpatawad siya, tapos ang kwento, let's start again. Amen. So, ang puso natin, kailangan lagi na doon yung bayad awa. Naawa kasi sa atin ng Diyos eh. So kung ano yung binibigay sa atin ng Diyos, yun din ang ibigay natin. At paano natin mamahalin ang ating kapwa? That's the new commandment. Ibigay natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig ng Diyos sa atin. So paano ba tayo ng ibig ng Diyos? Pinapatawad tayo. So ganun din. Ganun din tayo. Kaya lang tayo hindi makapagtawad because of pride. Kung ano man yung kasalanan na nagawa sa atin ng kapwa natin, huwag natin kalimutan, meron din tayong kasalanang nagagawa. Millions na. Simula pa lang nung kayo nagkaroon ng pagkaalam sa mabuti at masama. Bilangin natin yun araw-araw. Millions, billions, or trillions na yung kasalanan natin. Tapos yung maliit na kasalanan ng kapwa natin, hindi natin pinapatawad. Kapag tayo nagbabayad utang na loob sa ating Panginoon, actually, pag nagpapatawad daw tayo ng kasalanan ng ibang kapwa natin, nag-iimpok tayo ng kayamanan sa langit, nagbabayad utang tayo sa ating mga kasalanan. Diba ba? Sabi nga ng Panginoon ginawan ka ng masama, gawan mo ng mabuti. Binatok ka ng bato, putuhin mo ng tinapay. Yung bang very, magkasalungat ang turo ng Panginoon sa turo ng mundo. Kasi sa mundo, kapag ginawan ka ng masama, gawan mo din ng masama. Minura ka, edi mas murahin ng malutong. Kasi pag-ibig yan Diba ba? Tsaka, kapag ginagawan tayo ng masama ng ating kapwa, isipin natin na yun isipin natin na yung bang challenge sa atin. Ginagawa ng masama tayo ng ating kapwa. It means one thing na kailangan nating patawarin. Kasi may sakit. May sakit yung kapwa natin. Bakit siya nagmumura? Bakit siya nasa kanya na lahat ng bisyo? Kasi may sakit siyang espiritual. At ang Panginoong Jesus naaawa sa may mga sakit. Kaya nga siya nagpapagaling Yun lang isipin natin. Bakit yung asawa na to, laging lasinggero, laging nambababae. Huwag tayo magalit sa kanya, maawa tayo kasi may sakit siya at kailangan ng kagalingan. Kasi naawa din sa atin ng Diyos Kung tayo dating napagtanim ng galit sa ating kapwa, di ba naawa sa atin ng Diyos? Kaya yung awa na yun, sa ating pagkatao, hindi bigay na rin natin. Di po ba? Ang daming ibinigay sa atin ng Diyos Magbilang tayo ng biyaya, hindi pa ba sapat yun para bayad sa mga kasalanang nagawa sa atin ng ating kapwa-tao? Kasi, ano man ang ginawa natin sa ating kapwa-tao, ginawa natin yan sa Panginoon. At walang makakapasok sa langit nang hindi nagpapatawad, nang may galit. Wala. Sapagkat ang langit ay langit ng pag-ibig, langit ng kapayapaan. Kamukha ngayon, ang nangyayari sa ating mundo, may giyera sa Iran, US. Minsan maiisip mo, bakit gano'n? Nasaan ang Diyos? Nasaan ang pagpapatawad? Bakit may giyera? Kasi hindi nagkakasundo. Bakit may giyera? Kasi nawawala ang pag-ibig. Bakit may giyera? Because nagahari ang pride. Pero itong mga bansa na ito, kung iniisip nila ang pag-ibig ng Diyos, magkakaroon ng kapayapaan. Hindi kailangan ng dahas, ng mga pagsabog, ng dugo, ng taggutom. At ito na yung pinaka-perfect timing just to magnilay tayo na apektado tayo lahat. Oo, nagkakaroon ng giyera sa ibang bansa, pero apektado ang lahat ng bansa. Nagkakaroon ng epekto sa mga presyo ng bilihin, sa komunikasyon. Naranasan na natin yung COVID Naranasan na natin yung COVID, yung biglang pagtigil ng ikot ng mundo in a way na nagkaroon ng quarantine. Hindi ka pwede basta-basta lalabas, bibili. Diba? That's a sign of God na masasabi natin na
Binigyan na tayo ng babala sa COVID na yan. Pero ngayon ang ating bansa ay ang buong bansa, buong mundo ay dumadanas ng ganyang mga giyera. At kung hindi ito maaagapan, tayong lahat ay magkakaroon ng epekto sa atin yun. So, hindi natin masabi, no? Baka mamaya mabigla na lang tayo mabulaga kamukha ng COVID na hindi nakapaghanda kahit ang pinakamakapangyarihan, pinakamalakas na bansa. So, maghanda na tayo. This is a time to forgive and to forget. Of course, yung pain kasi, hindi yan basta-basta mawawala. Pero, kapag ang puso natin marunong magpatawad, maano yan. Saka hindi naman na talaga natin makakaya yan kung wala tayong surrendering sa Diyos. Kapag sinurrender na natin ang ating buhay sa Panginoon, that's the only time na talagang yung forgiveness nandyan. Kung yung asawa mo nagtaksil sa'yo, nagkaanak sa ibang babae, pinabayaan kayo, tapos dumating ang time na naging mahina na siya, bumalik sa'yo kasi ikaw yung asawa. Accept, like what, yung kwento ng prodigal son, diba? Kinuha niya yung kayamanan ang kanyang ama, buhay pa. Pagkatapos nilustay lang nung anak. Nung naghirap na siya, diba, nag-decide siyang, masyado siyang nagsisi. At nagbalik loob siya sa kanyang ama. At anong ginawa ng ama? Without any question, tinanggap niya. Pinaghandaan pa nga niya ng malaking piging So, ganun tayo. Sabi nga, we should be Christ-like. Kung ano ang karakter ni Kristo, ganun din tayo. Si Kristo ay mapagpatawa, si Kristo ay mapagpakumbaba, si Kristo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. So, bayad awa. Ipagdasal. Lord, nasaktan mo na ako ng taong ito. Ipagdasal. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Yung mga umuusig, ipagdasal. Sapagkat tanging ang Diyos lang ang maghuhusga, tanging ang Diyos lang ang magpaparusa. At nabubuhay tayo sa mundo ngayon ng puno ng awa. Wala pang parusa, wala pang husga. Sapagkat ito'y sa kabilang buhay. Marapat lamang na tayo ay nandun ang actually sa dami-dami ng karakter ng tao. Maganda ang isang tao ay masasabi mong mapagpakumbaba. Mahirap kasi sabihin sa tao na, ay, ang tao na yan, mabait na yan, matulungin, masipag, matalino. Baliwala lahat yan sa paningin ng Diyos. Oo nga, matalino ka pero mayabang ka naman. Matulungin ka nga pero yung pala naghihintay ka ng recognition ng tao. So yung pagiging humble, yun ang dapat naging karakter ng isang Kristiyano. Kasi kapag ikaw ay humble, of course, magiging mabait ka na, magbubunga na yun ng kasipagan, ng kabaitan, ng pagpapatawad. So, ganyan si Kristo. So, nawa itong mabuting balita na ito sa araw na ito ay magsilbing paalala sa atin na tayo ay magpatawad sapagkat isa yan, no? Yung panalangin, pag-aayuno, at of course, yung masasabi nating paglilimos, papatawad, dagdagan natin yan, pinakamahalaga yan. Amen. So, magkaroon po tayo ng closing prayer. Muli, maraming salamat, Panginoon, sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataon na ma-realize namin na kung gaano kahalaga ang pagpapatawad sapagkat yung ibinuhos mo at ibinigay ang iyong buhay. Nawa, kami din magpatawad sa aming mga taong patuloy pa rin nakakapagbigat sa aming kalooban. Nawa, pagpapatawad ang magpalaya sa amin upang sa ganon ay aming ma-realize ang iyong kabutihan. Magpatawad sapagkat ang pagpapatawad ay mula sa iyo, Panginoon. Tayo po ay sama-sama manalangin ng Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo
To God be the glory.